Hello mga kasubs at welcome. Welcome na naman po dito sa Sarsicles TV. So ngayon yung ah i-ano lang natin tong video na pinost ko yesterday. Merong ongoing na factory sale si Armscore. Kung di ako nagkakamali, nag-start siya October 3. Tapos until tomorrow yata siya. Kung hindi ngayon, tomorrow, 6 or 7. Makita naman natin sa video, I think may nakuha akong ano dyan eh. Or check nyo sa Facebook page ni Armscore. Uh, Factory sale siya. So, yung mga units doon can go as low as I think mga 70% off. Napakalaki ng discount. Makikita natin dito sa video or yung kung ano if you'd like to watch yung video mismo, yung hindi kasama tong reaction, yun yung panoorin niyo para dire-diretso. Doon talaga makikita niyo yung original price tas kung magkano yung sale price niya. Talagang panalo siya. Tapos sa sobrang dikit ng mga presyo, talagang mahirapan kayo mamili anong unit yung gugustuhin niyo. Kaya tayo gumawa ng video na to para tulungan ko kayong mamili ano yung mga good points ng baril na to and so on so forth. Ngayon, to set yung expectation ng lahat, yung naka-display lang sa factory sale, kumbaga nasa ano siya, nasa labas siya nung office ni Armscore, mga 90 ano lang 1911 platforms, mga hammer fired ito. So yung mga ano if nag-expect kayo ng STK katulad nito yung naka-display, may ano naman ano naman meron naman silang binebenta rin pero hindi siya part ng factory sale na promotion. Siguro may konting discount siya. Pero yun kasi sa loob ng office, hindi ko na kinunan yun. So yung nasa mga naka-display lang sa labas talaga. Ah, so dito, mga 1911 platforms, merong so different sizes, full size, mid size, tsaka yung compact size. Mamaya pag-usapan natin ano yung difference ng tatlo. Paano mo malalaman kung full size siya, paano mo malaman kung mid, paano mo malaman kung compact. Meron din ano, naka-display tatlong rifles, isang semi-auto, dalawang bolt action. Tapos yung isa, yung dalawa doon chambered in 22 long rifle, yung isa 22 Magnum. Mamaya pag-usapan din natin kapag nandun na tayo sa part ng video na yon. Sa ngayon, i-play na natin. So magpe-play and pause tayo. Every time na may i-give out ako, may share akong ano, um, ipopost natin siya. Ngayon narinig nyo may pumuputok sa likod kasi ongoing din yung ano nila Battle of the Gun Clubs. Ayun, may tarpaulin sa likod. Tapos ito yung sinasabi kong office, yung may itim na bintana na yan. Ayan siya, ongoing siya. Yung Battle of the Gun Clubs. Tapos ito yung office, yung may black na window, yung tinted na window. Makikita nyo rin doon, i-back ko lang ng konti. Ito yung mismong sale, ito yung factory sale. Nakita nyo yung parang podium na yan. Mga siguro 5, 6 na podium yan. Diyan naka-display yung mga unit na pag-uusapan natin. Okay, fire away na tayo. Hop, Yamani Popcorn. I-forward na natin to. Baka ma-demonetize naman ta. Kailangan nating ano din kumita ng konti. Ayan. So this one is ano kaya to? Mid-size ba to o full size? Hindi natin nakita eh. So yung differences naman niya basically mid-size and full size mo. Yung ang pinakaano niyan would be yung barrel length. Si full size mga nasa 5 inches yata yung ano niya, 4.75 mga ganon. Si mid size somewhere around 4.25. Si compact size mga nasa 3 point something. Ngayon, kung gusto niyo ng madali ang ano, pag sinabi natin yung barrel, yung tubo na nasa loob, hindi itong slide. Ito kasi ito slide. Pwede niyo rin, madali rin siyang, pag ano kasi compact size, madali niyo makita na, syempre, sobrang ikli niya, kaya compact siya. Pero yung mid, tsaka ano kasi, yung mid size, tsaka full size kasi, yung frame niya, itong lower portion ng barrel, parehas. So, medyo, ang magiging ano niyo talaga, yung upper portion. So kung ang barrel nagsisimula siya somewhere dito sa part na to. Dito banda nag-start yung barrel hanggang dito sa tip. So kung susukatin siya, kunyari wala, syempre, alam naman magdala tayong ruler. Pwede nyo gamitin nyo lang yung guhit sa daliri nyo, tantiometer na lang. So kapag ganyan kaikli yung barrel, or mataas lang ng konti, yan, tatlong, 1, 2, 3. So yan, mga mataas lang ng konti, yan, compact size yan. Kapag kailangan nyo na ng dalawang daliri, yan, sukatin nyo yan, mid size. Ito, judging from the
Mukha siyang full size. Ako ang palatandaan ko naman kapag full size, etong groove na 'to, 'yan yung style na 'yan 'no. Kapag yung, conventional or yung GI or yung standard na 1911 'yan, may ganito siyang cut dito, ta's hanggang dito lang yung frame. Meron kasi yung tactical buo 'yan, eh, pero yun nga, 'yan yung pinakamadali ko. So tingnan natin kung ano yung features niya dito off the bat. Ito extended yung safety niya, ayun 'no, medyo mahaba siya umaabot hanggang dito. Mamaya makakakita tayo ng classic, yung standard na safety, parang maikli lang siya as in hanggang dito lang. So yan, extended na grip. Ito beaver tail, hindi masyadong kita, mukhang extended din siya. Yan. Tapos yung sight niya is parang Novak style. So ano to, medyo hindi natin masasabi na ano to yung standard. Ano to, medyo parang may pagka ano ba tawag nila dito? Ito na tayong rock na series nila. Tapos rubber yung grip. Yung sa grip kasi preference yan. So ako in terms of yung wood versus ito, mas makapit talaga ang rubber. Kasi medyo may ano siya, 'di ba? Medyo mas soft siya, so nag-a-adjust din siya sa kamay mo. Pero yung iba kasi syempre yung classic na feel, tsaka yung sanay kasi sa kahoy, yung parang furniture yung hawak mo or yung grip, yung hand size niya akma sa baril, mas gusto nila yung wood. So, yan personal preference. Ako mas gugustuhin ko siguro yung wood kasi over time ang rubber nagbe-breakdown din yan, 'di ba? So, mas konti yung maintenance mo sa wood. Kahit na matanggal mo kasi yung laminate ng wood, let's say yung acidic yung pawis mo or what have not, maganda pa rin siyang tignan pag yung nagluluma yung kahoy, eh. Maganda pa rin tignan kasi maangas tignan. Nagmumukhang classic. Okay, let's continue. Ayun. So, skeletonized hammer, yan yung sight niya. Pinapakita ko lang na center. Pero, hindi optics yata yung harapan niya. Hindi siya yung ano, parang bakal pa rin. So, yun yung medyo standard, yung front sight niya. Kabilaan yung safety. Excuse me, sorry, makataylala muna ko eh. Single stack, walang magwell. Pero ito maganda, meron siyang sa front strap niya para additional na grip. Sorry. I'd like to correct myself. Ayun, mid-size pala siya, ayun, no, nakalagay MS. So ang hirap tignan pag sa video lang. So ito another mid-size. Ito yung classic. Kung papansinin niyo, ito yung traditional na talaga, ito yung site talaga ng 1911. Naka-fixed siya, hindi siya yung napapalitan. Medyo nasa classic, sabi natin classic siya. Tapos pag tumagilid, I'll show you yung safety niya. Yan yung conventional din na safety. Yan yung sinasabi ko na maikli lang siya, hindi siya yung extended katulad nung kanina. Ayun, no? Maikli lang siya. Ngayon ang challenge kasi pag maikli, minsan yung mahirap siyang i-engage. Again, sanayan din yan. Kung for those na yung issue nila before is ganito, syempre gamay na nila. Pero ako personally, I would prefer yung medyo extended. Ito kasi medyo low, ang kagandahan ng ganito naman, medyo low profile siya, less yung mga sabit-sabit sa pantalon or kung saan man kasi hindi siya naka-extend nga. Yung extend naman much accessible pero yun nga may tendency na maging obstructive or may sumabit or pwede ka masugatan kasi yung iba narinig ko yung feedback nila medyo ano daw yung edge pointed daw pero sa akin parang okay lang. Ito makikita nyo wala siyang groove sa harapan. Groove ba ang tawag dito? Yung parang serration ba yun? Yung parang ito texturing. Ang purpose kasi niyan para pag yung kakasahin mo whether dito slingshot style, slingshot kasi parang nag-aano ka ng slingshot, pwede rin sa harapan, sa dulo mo kaagad anahin. Sa iba naman ganun. Um, Depende sa ano kung if you practice yung dito yung hinahawakan mo yung barrel, yung pagkasa or pag press check ba yon, kailangan mo siya. Ako personally, more of aesthetic siya eh. Para sa akin maporma pag meron sa harapan. Pero not a biggie kung wala. So akin okay lang yung ganitong style din. Slide release. Ito yung iba napapangitan sila pag may logo ng ganito. Parang mas gusto nila talaga yung conventional. Sa akin naman, logo lang naman yan eh. No big deal. Ito yung hammer niya, makikita nyo, hindi siya skeletonized. So, traditional pa rin. No? Parang letter L lang. Ayan. So, ito yung masasabi natin na
GI style, yung parang yung talagang original na itsura ng 1911. Tapos ito wood siya. Etong wood nila walang texturing. Sa akin again, walang problema 'yan kasi kung you can either replace it or over time pag na ano yan, syempre yung ninipis din yung kung may wala naman siyang parang ano laminate eh. So talagang parang rectang kahoy naman siya. Over time, pag nag-age yan, yung medyo kukulubot siguro yan or magkakaroon rin yan ng konting gaspang. Kung di mo maabangan, di either palitan mo or lihain mo or something, make it ano para magkaroon ng konting roughness. Pero sa akin, cool siya tignan. Wala rin siyang magwell, single stock. Ito wala siyang texturing sa harapan. Again, kasi nga GI ito eh. Ito yung parang standard na 1911. So single side lang yung ano niya, yung safety niya, wala sa kabilang side. Hindi siya beaver tail yung sa ano niya, sa likod. So bakit ko ba binabanggit yung beaver tail? Yung beaver tail kasi ano yan para ma-prevent yung ano yung tinatawag nilang hammer bite. Yung tumatama yung pag umatras kasi yung slide, yung hammer gumaganon para hindi maano yung kamay. Hindi ko pa naman siya na-experience. Sabagay, hindi pa kasi ako nakapagpaputok ng ano ng GI style eh. So, I'm not sure kung talagang may ganung dilemma or baka nasa pagha-handle lamang. Hammer parang sa akin personally, parang forma lang naman kung Skeletonize or GI yan eh. Pero siguro yung ano kasi sa akin, parang stick with your ano style. So kung GI yan, purong GI, wag yung may GI nga tas parang wag magmukhang Frankenstein kumbaga. So if it's GI style lahat. Parang purist kumbaga. Pag ano, pag tactical lahat. Walang part no na pang GI. Parang ganun siya. So parang whichever sa akin okay lang as long as hindi mo wag mo masyadong i-mix and match kasi parang masagwa siguro. Para sa akin, parang masagwa siguro tingnan. Anyway, here's another model. Tingnan natin. Another, eto parang compact na siya oh. Kaya ko siya nasabing compact, kasi makikita niyo yung isang daliri ko yung hindi lahat ng daliri ko nakarap sa ano sa barrel. Tingnan niyo yung ano, parang yung pinky ko nakalutang na. Ayun oh, parang pilit ko lang naipagkasya yung daliri ko. Kaya ito tingin ko to CS na to. So yun, skeletonized hammer, Novaxite, walang safety sa kabilang side. Yung safety sa kabilang side, importante yan kung kaliwete yung bumabaril. Pero kung kananete ka naman, ah, hindi naman siya big issue. 'Di ba? Makakabawas nga yung sa bigat ng baril eh, 'di ba? Kung ano. Pero yun nga lang, sa aesthetic siguro, parang hindi balance tignan. Ayan siya. Single stock din, walang magwell, rubber grips. Pero parang optic na yata yung harapan niya eh. Okay. So bago tayo mag-jump sa next na ano, dito hindi ko na feature na bull barrel tong mga to. Yung mga mid ends, lahat naman yata ng mid end CS nila puro naka bull barrel. So yung bull barrel is yung mas makapal yung barrel niya, which makes it heavier. Kaya yung ano niya, yung purpose niya since mabigat siya, less yung pag-flip pag pinuputok mo siya para mas accurate. Um, Sa akin sa tatlo, I would go with yung ano, if I were to pick among the three, I would go with yung tingin ko mas mura, pinakamura yung CS eh, no? I would go with that one. Kasi ano siya eh, simple lang, tapos most features naman na wala siya na nandun sa kabila, very minimal. Like, for example, yung sa unang model, di ba, ambidextrous safety, kabilaan yung safety, ano, sa akin hindi malaking issue yon. Yung sights niya, ito, yung sa sight nung GI, fixed, hindi mo na siya pwedeng palitan. Ako naman, never ako nag-upgrade ng sight. It's more of yung familiarity na lang. So, ito more of iron sight siya. And kasi ano naman to eh, mid-size. So hindi mo naman i-expect na gamitin ito na pang long range shooting. So sa akin, pag yung mga shooting within distances na 10-15 meters, walang problema sa iron sight yan. Nasa gumagamit lang talaga. So yun yung aking personal choice.
Let me know sa comments kung agree kayo or kung ano yung pipiliin nyo na kung iba ang pipiliin nyo. Ano yun, tsaka kung bakit. Oh, move na tayo sa next na barrel. Ay, bago na to. Bago na ba to? Ay, nga, bago na to. Ay, hindi pa pala. Ayan, ito na yung bagong set ng barrel. Check natin. Full size. Ito, mga full size na units na to. Yun ang kaganda naman sa display nila. If the podium, kung ano yung sa per podium, naka-display yung same platform. Ayan, so ano siya, full size, may front grip. Uy, ano siya, high cap. Kita niya medyo mataba yung skeletonized hammer, extended grip, safety, tapos extended na beaver tail. Nagahang yung PC ko. Hindi kinakaya yung speed. Ayun medyo mahaba yung ano niya. Yan yung beaver tail. Yung sa likod Tapos medyo classic looking siya. Yung ibang kasi, yung ibang high cap, medyo tactical na yung pwede mo rin lagyan ng equipment sa ilalim like light or laser. So ito medyo classic look siya. Yung dust cover ng tawag dito pagkakalam ko. Hindi siya extended so hanggang dito. So parang standard frame pa rin yung pino-portray niya. Iron sight siya. Alam kong iron sight kasi yung ditong unahan paslant na pa ganun Kung optic to, parang rectangular talaga siya. Tapos meron parang pulang makintab or green na makintab sa gilid. Novak style na sight sa likod. Ngayon dahil ang presyo nila naglalaro lang somewhere between 17 to 22 or mga 23. Hindi ko na masyadong ginagamit na factor yung presyo Ito naman standard naman. Pero yung kulay niya medyo special siya hindi siya yung black parang ano siya, very dark na green or parang brown, parang lumot yung kulay niya. Meron din siyang front strap, rubber grip, single stack, skeletonized hammer, extended beaver tail, no back sight. Yung grip, yung ano niya, yung parang, yung ano ba tawag doon, yung grooves, ano nga ba tawag ko ulit dyan? Basta parang texturing niya. Ayan, hindi siya bull barrel. Ano siya? Ano ba yan? Bushing barrel. Barrel bushing. Basta naka-bushing. So, yun. Kumbaga, ang maganda lang sa kanya yung color kasi unique. Eto, ano ba yung FSP? Full size. Ito 28, medyo may kataasan. Tingnan natin kung bakit. Yung color. So, yan, parang classic. Parang siyang rock series. Hindi siya classic kasi yung hammer niya, skeletonized, and magkabilan, ambidextrous, safety, iron sight, button style pa rin yung sa may barrel niya, single stack. So yung kulay lang, yung talagang yung nagpamahal sa kanya. Ito naman two-tone. Ito 23,000 pero two-tone na. Ayan, iron sights din, yung front sight niya, Novak na sa rear. Hammer niya, single stack. Ayan, may front groove din, or front na texturing. Yung hammer, hindi ko nakita Pero yan, hands off, ang pipiliin ko doon yung double stack. Kasi kita mo yung price range nila hindi magkakalayo. Tapos, almost the same caliber. I'm not sure kung yung basta meron doon kaya siya mahal pala, nawala sa isip ko. Check out nyo lang yung isa doon kung or if it's not there dito siguro or sa succeeding video. Meron kasing full size na naka bull barrel pero yun kasi naka 10 siya, chambered in 10 mm. So yung mas malaki siya syempre obviously mas malaki sa 9, 10 mm siya. At I think mas malaki siya ng konti sa 45 or kasing laki siya ng 45. Convert niya na lang inches to millimeter. Pero yung kasi niya, yung cartridge niya, alam ko mas malaki yun di hamak. Ayan. Sige, continue tayo. Pero doon sa video yon, hands off, pipiliin ko yung double stack. For obvious reasons, di ba? Mas marami yung capacity. Tapos mas value for money for me. Yung kasi nandun karamihan mga GI or Rock series tapos yung nag-ano lang sa color sila nagkakatalo. Okay, this one is mid-size. Tayo mas mura pang mid-size sa full size, no? Ayan, bull barrel na siya.
Ito yung previous na ano, kasi yung previous na video, yung pinakauna, hindi ko pinakita yung mga barrel, yung mga itsura ng barrel niya. Ayan, so just to show na bull barrel siya. Ayan, ito compact size. So ayan, another classic look. Ito naman wood siya pero may texturing na siya, oh. Hammer. Ito medyo combination ng ano, ito yung sinasabi kong hindi ko masyadong gusto pag yung pinagko-combine yung mga bagay-bagay. Pero may alibay naman kasi nga compact size siya. Ayan, oh, skeletonized hammer pero yung safety niya, yung parang conventional na GI, hindi siya yung extended. Pero okay rin kasi nga compact size, 'di ba? Pag compact, gusto mo yung madaling i-conceal. Yung sinabi kong disadvantage ng extended kasi 'di ba yung mga sabit-sabit, tsaka medyo hindi naman as if malaki ang may contribute sa weight, pero maganda rin na may konting ano, parang logical na reduction kumbaga. So okay na rin. Wala siyang front na ano, nasa likod siya for ano pag magkakasaka slingshot or yung parang pwedeng over the slide na pag ano, na grip. Monkey grip yata tawag nila doon. Monkey na ano. Kasi nga parang unggoy, di ba? Anyway, tuloy natin. Ayan, so, ay, bumalik. Sige, habang nilo-load natin, wag natin kalimutan, supportan nyo yung channel. Bale, paki-like tong video, share nyo siya sa mga tropa na mahilig din ano, sa firearm. Subscribe kayo. Libre lang naman yan. Tapos, kung may budget, mag-member kayo para may pagkakitaan naman tayo. Tapos, or kung gusto nyo, one time, sharing ng blessing, mag-super thanks kayo. Pero ang pinaka-important sa lahat, pag nanonood, wag nyong skip yung ad kasi nababayaran tayo dyan. So, continue lang tayo. Nasa 5-minute mark na tayo kanina eh. Ba to? Ayan. Sige, tuloy natin. Ito yung pinapakita ko yung mga barrel. So, yung unang ano, compact size na 1911, yun medyo maporma. Ayan, ganda ng grip niya. Di ba sa Paet, kilala sila sa ano, no, sa wood, mga sculptures and stuff. Sana nagano sila, no, kung pwede ka magpa-custom ng gano'n, no, para personalized. Sige, tapos na tayo dyan, forward tayo. Ito, next. Ano siya? Anong chambering niya? Hindi kita, ang labo. Bali sa akin hindi siya kita kasi yung quality ko binabaan ko kasi nga naghahang si PC natin. Pero yan, combo siya, dalawang caliber, 22 TCM tsaka 9mm. Ibig sabihin yan, dalawang barrel yung ibibigay sa inyo. Tapos yung magazine, compatible kasi yung 9mm na magazine sa 22 kasi parehas lang naman yung laki ng ano, medyo bottle shaped lang si 22 TCM pero same magazine yan. Ang mangyayari diyan pag mag-switch kayo 22 TCM to 9mm or vice versa, palit yan ng ano, magpapalit kayo ng barrel, tapos magpapalit rin kayo ng recoil spring. Yun yung pagkakaalam ko diyan. Pero firing pin di nyo kailangan baguhin. Ang isang catch rin diyan, dalawang slot ng L-top nyo magagamit. So kailangan nakaano kayo. Kung type 1 kayo, let's say wala pa kayong firearm, pasok yan. Pero hindi na kayo makakabili ng isa pa unless mag-upgrade kayo ng ano nyo. Anong tawag doon? Yung level. Mag-level 2 na kayo. Or type 2 pala. Type 2. Kapag type 2 naman kayo, dalawang slot kagad yun. Ang type 2 kasi parang 3 to 5 firearms lang. So, ibig sabihin nun, 3 to 5, o kunyari, 5 ang gusto nyong bilhin, tatlo na lang mabibili nyo kasi nga dalawa yung i-occupy niya. Kasi considered na another firearm yung ano, yung isa pang barrel. Pero price-wise, pasok siya, 'di ba? O tingnan natin yung ano niya, yung features niya. Ito medyo G10 grips. Angas ah. Ito optic, yan yung sinasabi ko, medyo optic na siya. Hindi siya yung slanted yung gitna, medyo parang rectangular. Parang Corona, no? Tapos yan, may optic yan dyan. So, maganda yung sight nito. Tsaka to, yung adjustable. Parang Novak pa rin eh. Pero adjustable yan for windage and elevation. Pag sinabi windage and elevation, yung taas, baba, tsaka kaliwat kanan nung sights. Skeletonized hammer, yan, extended yung beaver tail.
Ganda talaga pag extended, no? Parang nase-sexyan ako diyan sa part na 'yan. Pero ito again, yung safety niya kasi nga compact eh. So minimalist yung style nung slide, yung ano niya, yung safety niya. Wala siyang front serrations din. So nasa likod lang. Again, hindi naman malaking issue 'yan. Pero ang magandang feature niya is dalawang caliber. Doon ka na sa ano, kung may budget ka 9 mm, sa ano ka na 22 TCM. Ganda. Isang side lang yung safety niya, oh. Yun ang napansin ko pag yung conventional na, yung parang short na safety. Pag ganyan, matik yan isang side lang. Pero iba yung grip niya, oh, sa harapan. Meron din, no? Parang ano, ayun, oh, wala. So ito, okay ito. Bull barrel din. Ano pa? Next. Ito, compact size din. Halos 1,000 lang pinagkaiba nila, no? Tignan natin kung ano to. Pero ito hindi siya combo. Ito naman. Similar sila, pero ito na may magwell siya. Ayun, no? Magwell, magandang aid yan kapag nagre-reload kayo nang hindi nyo tinitignan yung barrel. Same features, hammer parehas, yung safety parehas, grip parehas, sight parehas din. So saan siya nagkatalo? Ito yung serration niya. Ito mas magkakalayo ng konti. Meron siyang magwell, pero ang magwell kasi magkano lang yun eh. Pero ito rin, ito yung sinasabi ko, yung dust cover niya, sagad siya hanggang dulo. Tapos medyo may slant ng ganun, no? May pagka John Wick ang datingan. Ito, pwede ka na mag-attach ng mga equipment, again, lights, lasers, kung ano-ano. So ngayon magkakatalon lang siya, depende kung saan mo siya gustong gamitin. Pero kung parehas na compact size, medyo mahirap na choice. Mamaya ako sasabihin yung choice ko. Pero again, ito remember, isang caliber lang to. Extended pala siya. Sorry guys. Ayan, oh. Extended safety. So kabilaan siya. Ito lang yung nakitaan ko na extended ambidextrous yung safety niya for a compact size na barrel. Interesting. Next firearm. Ayan, compact size din. Kita kagad meron siyang magwell. Kitang-kita. So ayan, 9mm naman. So single isang barrel lang rin siya. Almost the same nung kaninang pinakita natin yung dual caliber, double na caliber. Rubber grip. Pero to iron yung front sight niya. Ayun. Ayun, iron lang siya. Extended beaver tail, single side lang yung safety niya. Okay. Meron pa bang isa pang unit? Bago natin bigay yung ating pasya. Ayun. Okay, sige, balik tayo doon. So, ang napili natin, of course, ang pipiliin ko dyan is yung may dalawang caliber. Siyempre, kaya yun yung napili natin. Obviously, may dalawang caliber ka kaagad na pwedeng yung kumbaga from a purpose perspective, siyempre, pwede ka mag-switch between calibers. Ngayon, depende sa purpose. Si 22 TCM may kalakasan yun. Lumilipad yun I think mga 1,800 up to 2,200 feet per second. So, napakabilis nun. Ano yan, bumubuga ng apoy yan yung pag yung pumutok siya. Angas tignan. Nakakita na ako ng ganyan sa range. Tapos, since ang downside nga lang niya is yung dalawang slots ng LTAP yung i-occupy kagad niya. Pero yung in terms of yan, purpose, concealed carry siya. Parehas, lahat naman yan for concealed carry. Mas versatile lang nga kasi you can pick between chambers. Kung medyo on a tight budget, doon ka sa 9mm kasi si 9mm pwede kang bumili ng reload eh. Pero again, I don't encourage reload. Syempre. Pero yun nga, for those na nagtitipid, yan, di mag 9mm muna tayo kasi common na round. Kapag medyo blessed tayo, maraming kaperahan yan, mag 22 TCM ka. For self-defense, magandang caliber ang 9mm. Si 22 TCM, ang maganda kasi sa kanya, recoil management. So, dahil yun nga, 22 lang siya,
yung recoil niya is very manageable. Especially kapag maikli yung barrel mo, ang expectation dyan, malakas sumipa and all. Si 22 TCM hindi naman. Yan. Kaya yun yung kagandahan. Kaya ako siya napili. So apart from 'di ba, ang angas ng wood grips, no? Ang ganda pag may design. Siguro magiging second runner up ko ito. Yung parang yung equivalent niya kapag single caliber lang. Kasi ito meron na siyang lagayan ng ng accessory, tapos yun rin chambered in 9 mm. Pero yung again price difference napakaliit lang eh. So kung kayo nag between the two, doon na kayo sa isa, sa first choice ko. Kasi kung grip lang yung pinanghihinayangan nyo, kasi nga maganda rin ang G10, di bilhan nyo na lang ng G10, konti lang naman ang diferensya. So again, let's proceed. I think yung next na video will show us mga rifle naman. Dito wala namang pagpipilian kasi pare-parehas lang, magkakaibang siya eh. Per poi. Ito, skip na natin to, tapos na tayo dito. Yan, mga rifle. So meron tayo, ito yung semi-auto nila, yung MiG-22. Ayan, naka-bull barrel rin yan eh. Kita nyo, ang taba ng barrel niya. Tas 22 lang naman yung bala. Yung charging handle niya, it looks like lang naman. Pwede siyang ilipat sa kabilang side, so it can go on either side. Medyo AR looking siya. Although yung appearance lang, in terms of features, hindi siya AR ang iba yung operation niya, iba yung style niya. Ayan. Nothing much to say here. Yan, may mga yung slide niya, may naka-ready na yung tactical na tawag diyan, yung nakakalimutan ko. Pero yung common niya yung pwede mo siyang mag-attach na ng mga optics or scopes or what have you. Ito naman bolt action. So when you say bolt action, ito yung may nakikita sa pelikula, yung may hinahatak, tatalsik yung bala, tapos kailangan lang i-push forward and then lock para mag-load yung next round. Ito very basic to. So for those na kunyari gusto kayong i-introduce sa mga rifle, yan, ito magandang pang starter. Blinking pwede rin. Ito similar sa isa, yung bolt action din siya, and yung front sight niya optic na. Ang difference lang niya yung chambers. Yung isa 22 long rifle, yung first two 22 long rifle parehas. Ito naman is 22 ano ba yun? MRF ba? Magnum Rimfire, hindi ko basta Magnum yan, 22 Magnum. Same size nung bullet, pero mas mahaba yung casing niya, mas maraming pulbura, so mas yung lipad. Ako personally, I would go for, if I'm to pick the 3, mamimili na lang sa 22 LR. Yan. Kasi if I will buy yung ganyan, siguro more of na lang, plinking, yung babaril-baril ka lang ng mga lata, bote, yung mga ganon. Doon tayo sa ang tawag doon, nasa pinakakanan, kay MiG-22, kasi siya semi-auto na siya, tas magazine fed, which means you can put yung parang 10 rounds, alam ko 10 round na magazine yan, so dire-diretso na yung putok mo, i-charge mo lang isang beses, kakasay mo isang beses, tuloy-tuloy na yung fun. Whereas ito, yung dalawa bolt actions, magazine fed din siya, magazine fed rin nga pala siya. Tapos for every fire, kailangan mong i-eject yung casing, pull back mo yung tapos to load, i-push forward mo yung charging handle yata ang rin nila para mag-load yung next round. Ayan, ito medyo debatable kasi kung kayo yung gusto nyo matutunan talaga yung disiplina sa operation, tsaka yung ma-familiarize sa ibang operation, di lang yung semi-auto, maganda rin yung mga bolt action. So dito, I guess medyo jump ball to para sa akin. Siguro i-revise ko yung decision ko. Kasi meron na akong semi-auto na 22 LR eh. Di mag-try naman ako ng I-try ko na lang tong 22 Magnum na bolt action. Para may iba naman tayo. Ayan. So next na tayo. Punta na tayo sa next na batch ng video. So doon na tayo sa 22 MRF. Ano ba yan? M1500. Next. Ano yung next na
Ayan. Ito mga full size. Anong chamber niya? 38 special. Okay. Sorry ngayon ko lang napansin. Meron palang 38 special. 38 special nga ba? SPR. Hindi siya... Sorry kasi pag sinabing 38 special, yun yung pang revolver, di ba? So ito, SPR, I'm not sure kung ano itsura niyan. So I'm assuming lang na para rin siyang yung sa parang ACP din, automatic Colt pistol ba 'yon na casing, na cartridge. Ganun yung shape, hindi siya yung pakaba. Medyo botchog siya. Pero yung mismong bala, 38 parehas sila. Ngayon ko lang napansin. So meron palang 10 mm, may 8 SPR, 45 ACP, tsaka 9 mm. And did I mention 10 mm? So marami palang So makikita nyo classic look. Walang groove, walang wooden grip, short beaver, tingnan mo yung niya, beaver tail niya, maikli lang, non-skeletonized hammer, safety, button cell. So yan yung pinaka-conventional, yan yung parang GI talaga. Ito rin, full size. Ang bilis na. Sino ba kasi yung nag-video na ito? Ang hirap makita ng chamber, ayun, 45 ACP. Ayan, GI din. Ayan, pero medyo mukhang tactical na kasi meron siyang front na, front serration, Single stock, no magwell. Walang grip, walang texture sa harapan. Pero ambidextrous safety siya, tapos naka G10 grips. Okay rin. Dito yata yung yung may 10 mm. Yung makikita natin. Ano yung next? Ayan, 45 ACP. Ayan, GI standard rin. Yung itsura niya. 47 siya. Tapos 7,000 registration, 10 years. Ayan. GI nga. Pero parang di na rin GI kasi ayun, skeletonized hammer. Tapos rubber grip, single side yung safety, extended yata yung safety niya Pero yung niya, yung front sight, rear sight niya, yung pa rin, yung conventional pa rin. So parang semi GI. Ito na to. Ayan yung gusto natin, si 10 mm. Di ba? Di pa. Kasi kung mahirapan kasi may harap. GI yung itsura niya, tingnan mo yung hammer niya, yung conventional. Safety niya is conventional din. Very lot conventional pero may naka-bull barrel siya. Yan yung yan, parang turn on para sa akin, naka-bull barrel. Iron sights. Tapos yung safety niya hindi extended, tapos single-sided lang. So parang may GI yan nga siya. Ayan. Okay. So dito, sa mga GI style, alam niyo na kung ano yung gusto ko. Diyan tayo sa full size, tapos 10 mm. Ano siya kasi, parang siyang sleeper na barrel. Low profile siya, Hindi mo lang, if you are not looking at the, yung end of the barrel, which is something you should not do, hindi mo malalaman na, siya, exotic round ang pinuputok niyan. Imagine mo, it fires 10 mm, pero other than that, hindi mo makikita sa physical na talagang high caliber na pang malakasan na round to. Ito yung pang oso talaga na caliber. Tapos yung price point niya, hindi nalalayo sa ibang counterpart niya na mga lower calibers. So ito yung gusto natin. So it has the features of a classic GI, pero what makes it special is its bull barrel, tapos it fires 10 mm, which is a big round. Again, yung ang kagandahan ng bull barrel dito, kasi nga big round siya, medyo may kalakasan sumipa yan. Ngayon, yung pagkakaroon ng bull barrel, it puts more weight sa dulo ng barrel, so mas yung recoil niya, mas konti na lang yung flip, so mas manageable siya given na proper yung grip natin sa barrel. So ito ang pinili natin. So yun medyo nakita niyo na yung top 3 ko na pistols, yung etong 10 mm na GI, yung classic na mid-size, yung kahoy na grip, tapos yung classic din na looking na yung double barrel na mid-size ba yun or compact size?
So, yun yung tatlong na napili natin. Ito, tignan natin dito kung may mapili tayo dito. Ayan, mid-size siya. So, bull barrel. Single-sided na extended na safety. Wala siyang magwell. Single stock siya. May texturing siya sa front strap. Maganda rin yung may texturing sa front strap kasi pag nakarap yung kamay mo, at least lahat ng ano mo, kapit, kumbaga, kapit, kapit na kapit. 45, ito, pretty much basic din. Rubber grip, walang front texture, single stack. Ay, yung napili pala natin na isa yung ano, no, yung high cap pa pala. Yung high cap na full size, okay din yan. So, yun yung top choices natin. Okay. Ito, compact size na 9mm. Ayan, iron. Ayan, GI talaga siya. So, naka-stick siya sa kanyang true form. I think parang naulit to, no? Ito rin yung kanina, na doble. Oo nga. So, I think yun yung ano natin, top natin. Yung etong double caliber na mid-size. Ay, bago natin i-play to. Yung dual caliber na mid-size ba yon? Yung pwedeng 9mm, pwedeng 2 TCM, yun yung isa. Tapos yung 10mm na GI. Tapos yung ano yung isa? Nakalimutan ko tuloy yung isa. Yung pinakauna yata yun, yung GI na ano, yung GI na mid-size ba yun or compact size? Kasi nga minimalist. Tas feature-wise naman di naman nalalayo sa counterparts niya. So ito yung parang isa sa mga sikat na model na yung tinatawag na Baby Rock. Ito chambered in ano to 9mm. Although meron din tong 45. Yan super small yan kasi nakikita nyo yung tatlong daliri lang yung ano niyan, yung isa kailangan nakasaksak yung magazine. Doon siya kakapit. Yan medyo ako naiilang ako kasi medyo malaki kamay ko tapos ang liit ng baril. Pero again, 'di ba it's better to own one than not use it. Yung parang kung yan lang yung available na baril, syempre hindi na ako magpapakapit. Etong mga butas na yan, I think it's more of just some exhaust para pag uminit yung barrel. I think yun lang yung pinaka-function niya. Hindi siya nagsaserve as compensator. Baka yung iba nagsasabi dyan, parang compensator yan. Hindi totoo. Not a fan, honestly, not a fan of the BBR. Ayan. So there you have it. Yan yung ano ko. Yan yung feed ano ko, masasabi ko sa pagpili ng barrel. Ang ano ko lang, number one, yung granted na, siyempre importante pa rin yung price, yung kaperahan, kung magkano yung budget mo kasi you also need to consider yung cost ng registration kasi yan, cost ng unit pa lang yan. Yung pagpaparehistro, ibang usapan yun. So please, you need to allow siguro mga 2,000 na ano, na budget for registration. So yan, imagine niyo yung presyo plus 2,000 nyo pa para ma-acquire nyo siya para sa purchase and registration of the firearm. Ngayon, ang next consideration nyo, yung ano, kung saan nyo gagamitin. Di ba yan nga, may choice ng full size, mid size, compact. Yung compact is more of for concealed carry. Kung dadalhin nyo sa labas, it's also meant for, although ang pistol is basically maneuverable, di ba? Yung syempre mas ano siya, mas easy to conceal tapos yun nga mas mahirap siyang agawin sa inyo kasi ang likli ng barrel, mas maneuverable siya. Although again, pistols are basically maneuverable, 'di ba? Ang disadvantage lang, yung syempre the longer the barrel, the more accurate, the shorter the barrel, the more it's more challenging na iputok na tatama kumbaga. Pero again, ang usually naman 'di ba pag ano nyo, most of the nangyayari na crimes or what have not, 'di ba? It happens close range, malapitan. Hindi naman yung ang barilan naman ng ano, kunyari
let's say for home protection. So yung distance sa bahay, malapitan lang din yan. Ah, in terms of features, wag niyo masyadong indahin kunyari ay walang safety sa kabilang side. Yung you should consider din na gagamitin niyo ba yung part na yun or is it only for aesthetic purposes. So para maano niyo kung yung feature na hindi available dun sa baril na pipiliin niyo is something you need or hindi. Kaya yun yung pinili ko, 'di ba? Yung when I came up with my top 3, iba-iba yung mga reasons and rational. Yung 10 millimeter lang nga lang kahit hindi nga tumama yan, yung dagundong naman yan, boom! Pag pumutok yan, syempre yung fear factor niya medyo ano yan, malakas yan. Yung 22 TCM, kahit hindi mo, although yung putok niya, hindi kasing lakas ng 10 millimeter, pero visually, makikita mo, umaapoy yan. It strikes fear. At least, yung ganun man lang, it will discourage na yung mga masasamang loob na makita lang nila na kahit nga lang yung ASMR, marinig mo lang yung kasa na, na, oh, OMG, may ano pala to, merong freedom, ano pala to, may freedom machine. So anyway, I hope nakatulong tong video. Put lang kayo ng comments kung ano pa yung gusto nyo makitang content and let me know ano yung mga napili nyong baril din. Kung from your end, ano yung rational nyo, bakit yun yung napili nyo. For now, Uh, stop muna tayo. Again, please support the channel. Ito yung mga pwede nyong gawin. Kita-kits sa next video. Maraming salamat and have a great day.